yumayaman, tandaan nyo, lalong yumayaman. Kaya galit na galit ako sa administrasyon na ito. Dahil naaawa ako sa kapwa kong mahihirap. Ako din, naranasan ko matulog sa kalye. Mga ang sahig, tinatulog ko namin karton lang kasama mga kabataan. Di ba kayo naawa? Ha? Makurakot, mga magkinakaw. Matasakit kayo. Sakit sa kapangyarihan. Galit sa pera. Ano nyo yung pera din? Hindi nakakontento sa yaman nyo? Ha? Bakit hindi nyo? Bakit hindi kayo mga mahirap na paligiran? Mahawa kayo. Wala kayong konsensya. Hindi kayo naawa sa amin. Mga walang hiya kayo. Hindi ko man dapat sabihin na ito sa inyo. Punong-puno na ako sa inyong mga politiko. Mula pa ng bata ko. Nakikita ko na during your time ng father mo. Okay na sa alay. Akala ko, ang anak, bigyan ng chance. Makasakaling may pagbabago. Pero wala. Ganoon na ganoon pa rin. Paulit pa rin ang ginagawa nyo. Magnakaw na magnakaw. Lahat ng ba ang gagawin nyo sa bansang ito? Kawawa mga Pilipino. At the end of the day, wala na matitira sa atin. Di pagpili ng asin, wala na. Kaya mag-isip na tayo, magkakapwa kung magkakatubayan Pilipino. Bukas! Sumama na kayo lahat para naglaban natin ang ating karapatan. Ipagtanggol natin ang ating dapat ipagtanggol sa ating bayan. Umalis na kayo dyan. CBN! Sayang ka. Ang galing na magsalita. Ang galing na mangako. Pero, saan? Saan yung pinangangako nyo? Walang nangyayari for 3 years. Antay namin, pero walang nangyayari. Inobserbahan ka namin, pero walang nangyayari. Kaya galit na galit ako sa administrasyon na ito. Dahil sa nakikita ako na walang nangyayari sa bayan na ito. Stop na yan para walang video. Thank you. Nasa atin ang pag-asa 4 million views. kung tayo ay magkatay sa bukas, yan ang Pilipino'y tagumpay at mabibigyan ng solusyon. Maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Pag tayong mga Pilipino ay magkaisa at tulong-tulong para maitigil ang korupsyon sa ating bansa. At ito po ang ating kaibigan, si Mayora, na kung saan siya ay magbibigay ng salubin laban sa ating gobyerno. Welcome. Samantalang ako, hindi ko rin sumin. Ngayon, 49 lang ako. Mayor pala yan? Mayora daw to guys, Mayora. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Queenie Mitmag. Nanggaling po ako sa kababayan niyo po ako from Lanao del Sur. Nandito po ako nakikibaka sa inyo simula pa noong una, first day pa lang. Naninindigan po ako bilang kababayan nyo at ako po ay sawang-sawa na sa pangungurakot at panlilinlang ng mga pinuno natin. Pinuno nila, hindi ko pinuno. Kasi yung mga bangag din ang pinuno nila. So sino bang bangag dito? Mga bangag ba kayo? Walang bangag dito. So hindi tayo tauhan ng bangag na yan. Tama? Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Bukas po, samahan niyo po kami. Makibaka para mapatalsik na ang mga taong nagpapahirap sa mga buhay natin. Pangangawan niyo na po. Walang magagawa ang mga post niyo sa Facebook. Huwag na huwag kayong magre-reklamo sa Facebook. Hindi kayo kakampihan ni Mark Zuckerberg.
Walang magagawa yan sa inyo. Lumabas kayo sa mga lungga nyo dahil kasalanan nyo to. Kayo ang bumoto sa pangag na yan. Kung hindi nyo pinuto yan, eh di sana hindi tayo nagkakaganito. Sisihin natin ang sarili nyo. Ha? Reklamo kayo ng reklamo sa social media. Anong magagawa ng reklamo nyo sa social media? Lumabas kayo dyan sa mga lungga nyo. Makikiusap ako sa inyong lahat. Pagod na po kami. Iilan lang po kami nakikibaka dito. Kung tutusin ako, hindi ko kailangan nandito eh. Hindi ko kailangan. Kung sino man nakakakilala sa inyo sa akin, hindi ko kailangan nandito. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Kaya kong buhayin ng isang bayan. Sarili kong pera. Sarili kong kayod. Pero dahil nakikita ko ang paghihirap ng aking mga kababayan, hindi ko matitiis. Gaya ng mga batang lansangan na to. Ha? Hindi sana mayroong mga batang lansangan kung ang gobyerno natin ay matino. Pangalawa, kasalanan natin to kasi hindi tayo nadadala. Ha? Aminin nyo, hindi tayo nadadala eh. Palagi kayong naaakit ng ayuda. Palagi kayong naaakit ng pera. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Sa inyong lahat ng mga nanonood ngayon sa mga vlog na ito. Mga kaibigan kong mga vloggers. Lumabas na po kayo ngayon. Bukas po ang panahon para mapatansik na natin ang mga buhaya, ang mga sindikato. Baliktad na kasi ngayon eh. Ang sindikato nandun sa gobyerno eh. Noon, yung sindikato inahabol ng gobyerno. Ngayon, yung gobyerno na ang sindikato. Oh, diba? Tama! Yun lang po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ano yan mga kababayan? Hipag na congressman. Kung pagmumura na lamang ang tangi nating sandata at kakayahan upang magpalabas ng galit, bakit hindi natin ito'y pagsigawan kahit na masama sa tenga ng ibang Pilipino at sinasabi nila ayaw ito ng ating Panginoon? Gagawin natin ito sapagkat naniniwala tayo na ang buhay na Panginoon ay mayroong pagpapatawad. Kaya sa inyong mga nakaupo sa katungkulan lalo ng mga pagnanakaw, putang ina ninyong lahat! Ngayon ang gabi ng bispiras ng pagbabago. Nananawagan tayo ng pagkakaisa at mapayapang pagtitipon. Merong kanya-kanyang kulay, merong kanya-kanyang ideolohiya, prinsipyo at advokasiyang ipinaglalaban. Subalit, kung tayo man ay mahahaluan ng kaguluhan, ang United People's Initiative at ang lahat ng mga naniniwala na dapat mag-resign itong si BBM Bongbong Bangag at ito ay nasamahan ng kaguluhan, hindi natin yun gawa. Gawa ang kaguluhan iyan ng isa pang salot ng bayan, ang komunista teroristang CPP-NPA, ang mga benglawan at dilawan na kung saan ang kanilang isinusulong ay mga pang-personal na interes lamang. Bakit? Gusto nilang baguhin ang gobyerno tungo sa ideolohiyang komunista. Papayag ba tayo na maging komunista ang ating bayan? Papayag ba tayo
na tayo ay sakupin ng mga CPP-NPA? Papayag ba tayo na maging komunista ang Pilipinas? Hindi! Lakasan nyo! Papayag ba tayo na maging komunista ang Pilipinas? Hindi! Kung hindi tayo papayag, huwag tayo magpapalansi sa araw ng bukas. Sapagkat saan mang dako na magkakaroon ng mga pagtitipon para sa isang malayang pagpapahayag at ito ay ginulo, yan ay hindi gawa ng tunay na Pilipino. Yan ay gawa ng mga komunista, teroristang grupo. Kaya mahigpit naming kinokondem, mahigpit nating tinatanggihan, mahigpit nating nilalabanan ang anumang uri ng karahasan na mangyayari bukas. Dahil kung merong manggugulo, ito ay ang mga grupo na matagal nang gustong ibagsak ang ating pamahalaan. At inididikler ako ngayong gabi, ito ay walang iba kung hindi ang komunista, teroristang CPP-NPA. Tama ba tayo? Tama ba tayo? Kaya't mga kababayan, matuto tayong pag-aralan kung ang isinisigaw ng mga grupong yan ay laban sila sa korupsyon at papanagutin ang mga salarin, kaisa nila tayo dyan. Pero kung isisigaw nila ay ang pagsusulong ng matagal na nilang gustong gawin sa Pilipinas, simula pa nung panahon ni Marcos Jr., ni Marcos Sr., na isulong ang kanilang ideolohiya komunista, tayo ay laban dyan. Laban pa tayo dyan. Ayaw ba natin ng komunista? Ayaw. Kaya mga kababayan, muli, maging mapagmatsyag sa ating hanay, sapagkat karapatan naman natin na manawagan dito kay Bongbong Marcos Jr. na bumaba na siya sa kanyang tungkulin. Karapatan natin yan sa ilalim ng konstitusyon at gagawin natin yan sa mamamagitan ng isang malaya, payapa at tahimik na panawagan na magkaroon naman siya ng delikadesa na bumaba siya sa kanyang pwesto, maawa siya sa mga Pilipino dahil hindi pa man tapos ang kanyang termino. Putang ina, kahit kabaong wala na tayong pambili sa mga susunod na baha. Tama ba? Kaya Bongbong Marcos, nananawagan kami ngayong bispiras ng gabi ng pagbabago. Mag-isip-isip ka naman sana. Mag-isip-isip ka. Pakinggan mo ang taong bayan. Pakinggan mo ang iyong konsensya. Alam mo namang may pagnanakaw, pero huwag mo kaming dadaanin sa iyong propaganda na magpapaimbestiga ka pa. Dahil kung tutusin, bilang isang presidente, ikaw ang may pinaka malakas na kapangyarihan sa bansang ito na utusan, impluwensyahan ang lahat ng sangay ng gobyerno, lalo na ang kasandatahang Pilipinas, ang mga pulis at sundalo. Kung nanaisin mo, Bongbong Marcos, ngayon pa lang, ipadampot mo na ang lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Tama mga kasama? Tama. Hindi kailangan ng investigasyon. Dahil alam naman natin na kagaguhan lang lahat yan. Tama mga kasama? Tama, dahil kasagwat siya. Hindi kailangan ng pagdinig. Dahil nakikita naman natin sa urit-uri pa lamang ng pamumuhay ng mga putang inang kongresista na to. Nung sila ay pumasok dyan sa kongreso, ang dala nila ay bulok na sasakyan. Subalit ngayon, milyong-milyong halaga ng mga sasakyan, milyong-milyong halaga ng mga kasuotan, milyong-milyong halaga ng kung ano-ano pang mga labis na pamumuhay ang meron sila ngayon. Nakaw! Samantalang tayo, Kaban ng bayan. na mga nagpapatulo ng pawis, dugo, kasama ang ating mga kapatid na kapulisan, Sana na magsalita si iniipit Roland, no? ang para sa kanila, lalo na kanila PBB, ay hindi binibigay. Inaalipin, inaalila, subalit sila ay walang magawa dahil sa tinatawag na chain of command.
Kaya mga kababayan naming mga kapulisan, nandito po kami ngayon. Hindi lamang para sa amin, kundi para sa inyo na rin. Gusto namin kayong ipaglaban upang nang sa gayon, pag naibigay ang para sa inyo, ay magagarantiyan ninyo sa amin na kami naman ay inyong totoong mabibigyan ng tunay na proteksyon laban sa mga kampon ng kadiliman. Tama ba mga kasama? Tama! Lalong-lalo na sa putang inang mga kongresista na ito, hulihin ninyo sila. Sapagkat itong mga putang ina na ito ang nagpapahirap hindi lamang sa amin, maging sa inyo. Tama mga kasama? Kaya ngayong gabi, patuloy nating sindihan ang mga kandila. Huwag nating hayaang mamatay ang apoy ng ating galit. Mga kababayan namin Pilipino, ilang oras na lamang ay puputok na naman ang pagsikat ng araw. Subalit ngayong gabi ay atin ang umpisahan ang bisperas ng pagbabago. Kaisa ba namin kayo? Kaisa ba namin kayo? Kaya nananawagan kami sa mga gusto ng tunay na pagbabago. Ang tamang lugar ngayong gabing ito ay ang Plaza Miranda, sapagkat dito ang dala namin kayo maging kaligatan, lahing Pilipinong nagkakaisa, isinasantabi ang anumang uri ng politika upang labanan sugpuin ang putang inang walang katapusang korupsyon. Kaya tinatawagan namin kayo, inaanyayahan namin kayo na kasama na ang langit. Kung tunay kayong makabayan, magpuyat tayo dito ngayong bisperas ng pagbabago upang maipakita natin, huwag nating patulugin sa pag-aalala ang mga putang inang magnanakaw na ito na ngayong gabi pa lamang ay naglalabas na tayo ng pagkakaisa para bukas sa gagawin nating mapayapang pagpupulong at pagmamarcha upang iparinig ang ating panawagan na Bongbong Marcos, magkaroon ka naman ng delikadesa. Huwag mo kaming bulahin dahil hindi mo kayang bulahin ng mga Pilipino. Alam na namin ang pagnanakaw at sabwatan na ginawa ninyo. Tama ba mga kababayan? Tama! Hanggat may natitirang hininga sa aming mga dibdib, hanggat may mga natitirang salita sa aming mga lidet, pipilitin naming magsalita kahit na wala na kaming mailabas. Dahil yan ay tanda ng hindi namin pagsuko sa ginagawa ninyong panggagago sa taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!